Ano ang kahandaan ng Ebanghelyo ng Kapayapaan? Efeso 6:15. Ang Efeso 6:11-17 ay nagtuturo sa mga mananampalataya kay Kristo na isuot ang buong baluti ng Diyos bilang depensa laban sa mga pag-atake ni Satanas. Kasama sa baluti na ito ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katwiran, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan at ang espada ng Espiritu. Sinasabi ng versikulo 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ang Ebanghelyo ng Kapayapaan ay ang mensaheng ibinigay ni Jesus sa mga nagtitiwala sa Kanya. Juan 14:27, Roma 10:15. Palakip nito ang katiyakan mula sa Diyos na tayo ay Kanyang mga anak at wala makaaagaw sa atin mula sa Kanyang mga kamay. Juan 10:29, unang Juan 5:13. Malinaw na binabalangkas nito kung ano ang kinakailangan upang maging anak ng Diyos. Unang Korinto 15:1-6, Juan 1:12, Roma 10:8-10. Anumang ibang mensahe ay isang maling ebanghelyo. Ang salitang kahandaan ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagbabantay. Ang isang matagumpay na sundalo ay kailangan maging handa para sa labanan. Kailangan niyang pag-aralan ang diskarte ng kanyang kaaway, maging kumpiyansa sa sarili niyang diskarte at matatag na nakatanim ang kanyang mga paa upang mahawakan niya ang kanyang sarili kapag dumating ang mga pag-atake. Ang mga sapatos na panlaban ng isang sundalo ay nilagyan ng mga pako o spike tulad ng mga cleat upang matulungan siyang mapanatili ang kanyang balanse sa pakikipaglaban. Alam niya na kung mawala ang kanyang katayuan at bumagsak, hindi mahalaga kung gaano kahusay ang natitirang bahagi ng kanyang baluti. Natalo siya ng kaaway. Kapag handa na tayo sa Ebanghelyo ng Kapayapaan, namumuhay tayo ng may pagkaunawa na patuloy tayong inaatake ni Satanas. Sinasabi na 2 Timoteo 4:2 na ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ang sapatos ng kapayapaan ay ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga sundalo ay may dalawang layunin, depensibo at opensiba, upang maipagtanggol ang ating sarili laban sa nagliliyab na palaso ng Diablo. Efeso 6:16. Dapat tayo magkaroon ng tiwala sa ating posisyon kay Kristo. Dapat tayo manindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos, gaano man kakilakilabot ang mga pangyayari. Unang Juan 5:14. Dapat nating maunawaan ang biyaya nang hindi inaabuso ito. Roma 6:1-6. Tandaan na ang ating posisyon kay Kristo ay hindi nakabatay sa ating sarili mga kakayahan o pagiging karapat-dapat. Tito 3:5. At panatilihing mahigpit ang ating sinturon ng katotohanan at baluti ng katwiran. 2 Timoteo 1:12. Kapag si Satanas ay umatake na may nagliliyab na pana ng pagdududa, gaya ng kung talagang mahal ka ng Diyos, hindi niya hayaang mangyari ito. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa salita ng Diyos at sumasagot. Nasusulat, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28. Kapag sinasaksak tayo ni Satanas mula sa likuran at sinasabi, tandaan mo ang ginawa mo, lalo tayong nagtitiwala at tumutugon. Nasusulat, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Unang Juan 1:9. Bilang karagdagan sa ating pagtayo, ang mga sapatos ay para din sa paggalaw. Inaasahan ng Diyos na magpapatuloy tayo sa opensiba at dalhin ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa iba. Sinasabi ng unang Pedro 3:15, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang pagbabahagi ng ating pananampalataya ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang ating sariling tiyak na katayuan. Alam ng Diyos na kapag tayo ay aktibo sa pagsasalita tungkol sa Kanya sa iba, hindi lamang tayo pumapasok sa teritoryo ni Satanas, ngunit mas malalim nating ibinabaon ang ating mga sapatos sa katotohanan at magiging mas mahirap alisin. Kapag tayo ay nagsisikap na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, 2 Timoteo 2:15, handa tayong manindigan ng matatag sa Ebanghelyo ng kapayapaan anuman ang idudulot ng kaaway laban sa atin. 2 Tesalonica 2:15.
Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.